Ang babaeng sekretarya ay malanding umaakit sa boss, walang kaalam-alam, na may isang dambuhalang ulo ng ahas na papalapit sa kanyang likuran. Ang boss, para sa sariling kaligtasan, ay hindi man lang nagbabalang magpaalala sa sekretaryang mapapahamak. Sa susunod na segundo, ang boss ay biglang nanghina sa takot, pero dikit sa dingding, hindi makagalaw sa takot. Nakita ng hari ng mga ahas na ang kanyang biktima ay napakaamo kaya nawalan siya ng interes. Sa parehong oras, ang natitirang mga manggagawa ay nagtatangkang tumakas. Ngunit ang malaking pinto ay ikinandado na ng walang konsensyang amo. Sa ganitong paraan, ang lahat ay naging mga pagong sa loob ng palayok. Tinitingnan ng hari ng mga ahas ang bawat isang merienda na puno ng takot. Bigla siyang nakaramdam ng matinding gutom. Kasama na dito, ang bakal na pinto ay nabangga at nag-i-form. Sa parehong oras, ang mga nagkakalat na ahas ay agad na dumagsa patungong itaas ng hotel. Ang babaeng hindi alam ang nangyayari ay naliligo pa rin. Nabigla siya nang biglang lumitaw ang mga lason na ahas. Sa tabi, ang lalaking handa ng guminhawa, ay nakagat din ang lason na ahas sa inidoro. Ang itlog ay nabasag sa ingay. Samantala, ang nagpasimula ng lahat, ay kasalukuyang tinatamasa ang personal na serbisyo ng kanyang lalaking sekretaryo. Tunog ng kanyang cellphone LS. Tawag ito mula sa manager ng pabrika na nakaligtas sa kapahamakan. Lumabas lahat ng mga ahas. Biglang tumayo ang babae nang marinig ito, pero nawalan ng boses ang manager ng pabrika. Nangyari pala'y hindi pa busog ang hari ng mga ahas, at bumalik itong muli para hanapin siya. Nang makatanto ng babaeng boss na may nangyaring masama, ipautos kaagad sa sekretarya na magpadala ng helicopter para sunduin siya. Hindi lang iyon, ang malupit na babaeng ito, nagutos pa na putulin ang lahat ng signal sa isla. Samantala, sa lobby ng hotel dahil sa pag-atake ng mga ahas, marami na ang namatay. Ang butas yung higanteng ahas ay dumating sa Snake Restaurant ng hotel. Ang mga tao sa restaurant ay hindi pa alam ang nangyayari sa labas. Abala sa pagtatangkilik ng masarap na ahas, kasabay ng paghain ng waiter ng bagong ulam. Sa pagbubukas ng takip, isang lason na ahas ang lumantad, at ang dalawang mutanteng malalaking ahas ay sumugod papasok. Ang mga dating kumakain ay agad naging pagkain. Samantala, patuloy na hinahanap ni Mang Chen sa karamihan, ang kanyang nawawalang asawa at anak, nang di sinasadya ay natamba siya at tumama ang kanyang ulo. Nang siya ay muling magising, tanging makikita niya ay isang cute na hayop na naglalabas ng dila sa kanya. Si Mang Chen ay lubhang nag-aalala, ngunit tahimik lang siya sa labas. Tumingin siya sa payong at Fermes sa kanyang tabi. Pagkatapos ay dahan-daang iniunat ang kamay. Si Mang Chen ay muntik nang mapatay ang ahas na may lason. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-akyat para hanapin ang kanyang asawa at anak na babae. Pero nakita niya ang nalaglag na Ultraman ng kanyang anak na babae. Kasabay nito, narinig din niya ang tawag ng maliit na babae. Nataranta si Mang Chen at tumakbo papunta. Buti na lang hindi ang kanyang asawa at anak ang nakahandusay. Gusto niyang lumagpas sa dalawa at ipagpatuloy ang paghahanap. Ngunit hinayla siya ng babae sa lupa. Tulungan niyo kami. Pasensya na. Hindi ako makakatulong. Kailangan ko munang hanapin ang asawa at mga anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit ang anak ko lang ang iligtas mo. Bagamat naaawa si Lolo Chen, wala talaga siyang magawa. Nang makita ng babae na tumanggi pa rin si Lolo Chen, kaagad niyang sinabi na alam niya ang kinaroroonan ng iba. Nasaan na? At ang mga taong tumakas kanina, ngayon ay nasa opisina ng babaeng boss. Si Kuya Kiyang ay nagdala ng mga tao para magkanlong. Nagalit ang tusong babaeng boss. Ang grupo ay nagpapatibay ng pinto, ngunit nakarinig sila ng katok. Si Lao Chen kasama ang mag-ina, dumating. Ngunit pagkatapos niyang maghanap sa paligid ng mga tao, hindi niya natagpuan ang kanyang asawa at anak na babae. Agad siyang lalabas upang magpatuloy sa paghahanap. Pinipigilan siya ng mga tao. Ngunit ang asawa at anak niya ay hindi pa rin alam kung buhay pa. Paano magagawa ni Lolo Chen na magtago dito para iligtas ang sarili? Kinuha niya ang golf club at mag-isang lumabas ng silid. Sa kanyang pagpasok sa elevator, nakasalubong siya ng isang patay na tao. Tulad ng inaasahan ng lahat, ang pumapatay na ahas ay nandoon pa rin. Buti na lang at mabilis si Lolo Chen. Nadakma niya ang ulo ng ahas, ngunit biglang naputol ang cable ng elevator, at nagsimulang bumagsak ng mabilis. Buti na lang at naipit ito sa kalagitnaan. At sa wakas, natalo rin ni Lolo Chen ang kalaban. Nahihirapan siyang buksan ang pinto ng elevator at nakalabas, ngunit hindi pa patay ang ahas.
Sobrang natakot si Mang Chen, pero agad siyang pumunta sa silid ng monitor. Sa pamamagitan ng monitor, natagpuan niya ang kinaroroonan ng kanyang asawa at anak, ngunit nauna pang natagpuan ng malaking ahas ang mga ito. Ang malaking ahas ay gumagala sa silid at naghahanap ng biktima. Lahat ay tahimik na nagtatago. Pero sa kamalas-malasan, nagring ang alarm ng relo ng anak ni Lao Chen. Ngayon, maganda na. Tuluyan ng nakalok ng malaking ahas ang mag-ina. Ang mag-ina, natrap ng isang maliit na ahas sa loob ng cabinet, mukhang magiging pulutan na sila. Sa kritikal na sandaling iyon, nagpakatatag ang babae, diretsyong sugod palabas. Balak niyang isakripisyo ang sarili para mailigtas ang anak na babae, pero hindi nakaintindi ang bata at sumunod na tumakbo palabas. Ayan, nakuha mo na, buy one, take one. Sa kritikal na sandali, biglang lumitaw ang isang coat hanger at isang Ultraman. Si Mang Chen ang dumating sa kritikal na oras. Kanyang tinusok ang hari ng ahas at itinulak palabas ng hotel. Kahit na nalutas ang agarang krisis, ngunit ang tunay na ninuno ng mga ahas ay lumaki na ng higit sa 1 kilometro. Ang buong hotel ay nakapulupot sa kanyang katawan. Ang pagdating ni Lao Chen ay nagkataon na nagligtas sa mga taong nasa loob ng silid na ito, ngunit wala siyang kakayahang magdala ng ganun karaming tao pabalik sa bubungan. Bagaman ganoon, ang anak na babae at asawa niya ay nagpumilit na iligtas ang mga tao, ngunit pagkalabas nila ng pinto ay nakasalubong nila ang isa pang hari ng mga ahas. Walang magawa, mabilis na tumakbo pabalik ang lahat. Naisip ni Lao Chen ang nakita niyang elevator, kaya dinala niya ang grupo sa pader at umakyat. Pero may isang babae na laging tumitingin pababa. Nang tumingala siya, saktong nagkatitigan sila ng maliit na cute sa loob. Tita. Ayan na, di na siya takot sa taas. Mabilis silang umakyat sa elevator platform. Tapos pinaga niya ang device. Pero dahil sa sobra sa bigat, nahinto sa kalagitnaan ng elevator platform. Buti na lang malapit na sila sa opisina ng babaeng boss. Kumatok si Mang Chen sa bintana, dala ang anak niya para humingi ng tulong. Nailigtas ng maayos ang buong grupo. Pero sa oras na ito, nakumpleto na ng ninuno ng mga ahas ang kanyang ultimate mutation. Umakyat ito sa pader sa labas. Halos magiba na ang buong hotel dahil sa pagkapit nito. At bumagsak ang buong sistema ng kuryente sa paligid. Pero mabuti na lang at hindi na ito nagpatuloy sa pag-atake. Ngunit kakalayo pa lang nila sa panganib. May ilang bumagsak sa kanilang grupo. Yun pala ay nakagat sila ng ahas sa daan. Napansin din ni Tatay Chen na mapatla ang mukha ng asawa niya. Pagmasdan mong mabuti, nasakmal din pala ng makamandag na ahas. Ang uri ng mutant na ahas na ito ay lubhang nakalalason. Upang mabuhay, kailangan mong makahanap ng serum para sa kamandag nito. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ito posible. Ngunit buti na lang, ang manager ng lobby na nagkakagulo sa dilim, ay nakakita ng isang libro, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng mga makamandag na ahas. Hanggang sa sandaling ito, natauhan ng lahat, na ang mga ahas na ito ang kinakain nila nitong mga nakaraang araw, at ang babaeng may-ari ng hotel, ang punot dulo ng kalamidad na ito ng mga ahas. Sa ilalim ng pagbabanta ng lahat, sa wakas ay inamin ng babaeng may-ari ang lokasyon ng serum laban sa lason ng ahas. Ngunit hinihiling niya na isama ang kanyang lalaking sekretaryo sa pagpunta roon. Bagamat galit ang lahat, wala silang magawa kundi pumayag sa kanyang kahilingan. Kaya dahil sa voluntaryong pagsali ng lahat, isang maliit na grupo ang nabuo at agad lumabas upang maghanap ng serum. Ang grupo ay nagtungo sa power room at binuksan ang circuit breaker. Sa pagliwanag ng ilaw, natuklasan nilang puno ng ahas ang kisame, at ang mga ahas sa labas, ay patuloy na umuungol at naguutos sa grupo ng mga ahas. Agad na tumakas ang grupo, at muntik-muntikan ng makaligtas sa kapahamakan. Mabilis silang nakarating sa vault ng boss. Buti na lang andito ang Blood QZ, habang kinukuha nila ang serum. Ang lalaking sekretarya naman ay palihim na kinuha ang mga alahas sa vault. Nakita ng manager ng lobby ang ginawa niya, kaya palihim din siyang kumuha ng ilang gold bars. Pero sa huli, dahil sa konsensya, ibinalik niya ang mga gold bars. Ganito sila nag-aalangan. Hindi niya kinuha ang ginto. Sa halip, siya ay naiwan sa huli at tinutukan ng isang malaking ahas. Huwag kang gumalaw. Zhang Xin, Zhang Xin, huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Mag-iisip kami ng paraan para ilihis ito. Ang lalaki ay unti-unting umikot na nanginginig sa takot. Lahat ay iniisip pa kung paano ilihis ang hari ng mga ahas. Ngunit ang hari ng mga ahas ay hindi na makapaghintay na kumain. Ang malungkot na manager ng lobby ay diretsyong kinagat at napatay. Zhang Xin, Zhang Xin, Zhang Xin. Huwag kang pumunta, Zhang Xin. Pabayaan mo akong pumunta. Terra. Bilisan nyo, takbo, bilisan nyo. Kahit tuhod nila ay nangangatog sa takot, ang matinding pagnanais na mabuhay ay nagpabilis sa kanila, ngunit napakabilis ng hari ng mga ahas. Isang liko lang ay nasa harap na nila, kaya't agad silang nagpalit ng direksyon, ngunit nadapa ang doktor na may hawak ng swero. Mabuti na lang at may taong tumulong sa kanya ng kailangan. Tumakbo ka. Alis.
bilisan mo, dito, alis, dali, dito. Dali, dali, agad silang nagpalit ng direksyon patungo sa kusina, ngunit nang makalabas na silang lahat at naisara ang pinto, ang nakakaasar na lalaking sekretaryo ay nauna na, at isinara ang isa pang labasan. Nako, patay tayo, bakit mo isinara? Buksan mo. Oo, buksan ang pinto. Pupunta ako sa iyo. Agad na nagmakaawang si Lao Chen nang siya'y makabawi, dahil naghihintay ang kanyang asawa sa kanyang serum. Ngunit hindi tinatablan ang lalaking sekretaryo. Tumakas siyang mag-isa. Sa parehong oras, ang hari ng mga ahas ay pinahit din ang doorknob at gumapang papasok sa kusina. Lahat ay maingat na nagtatago, takot na baka magising ang malaking ahas. Nang hindi makatagpo ang malaking ahas, agad itong umalis. Nang akala ng lahat ay ligtas na sila, bigla na lang ulit lumitaw ang CS. Alam din pala nitong mangakit ng ahas. Ang malaking ahas, sa laki ng katawan. Isa laban sa isang grupo, hindi talaga kailangan. Ang grupo ni Mang Chen ay bahagyang lumaban. Agad silang natumba sa lupa, pero buti na lang, swerte ang chef. Direktang naipit ang malaking ahas sa steam box. Agad na tumayo ang grupo at kinuha ang WQ. Baliw na binalingan ang malaking ahas. Kaso, matibay at makapal ang balat nito. Tibayan mo. Hindi magawang mapigil ito ng lahat kahit sama-sama na. Buti na lang bumalik ang sekretaryong lalaki na may konsensya, habang nakapirmi ang malaking ahas. Agad na tumakbo ang lahat papunta sa labasan. Ang kusinero ang nasa hulihan. Nang makita niyang papalapit na ang malaking ahas, agad niyang nilak ang pinto. Nais pa rin ng mga tao sa labas na iligtas siya, ngunit desidido na ang kusinero. Master Zhao, nagpatay ako ng ahas sa kalahati ng buhay ko. Ngayon, handa na akong harapin ito. Ako na. Master Zhao. Galit na mga tao, kaagad kinuha ang lalaking sekretaryo at hinanap ang babaeng boss. Lumabas na siya ang nagutos sa sekretaryo na aipakin sila sa mga ahas. Pero bukod sa galit na tingin, wala silang magawa. Tanging ang isang babae lang ang nakatulala sa pader. Bakit hindi natin kinuha ito? Galing, may nakahandang WQ na hindi ginamit, kahit na may nasakripisyo. Pero mabuti na lang at ligtas ang mga natuklo ng ahas. Kasabay nito ay dumating din ang helikopter ng babaeng amo. Ang ingay ng mga rotor blades ay nakaagaw pansin sa lahat, habang sila ay tuwang-tuwa sa pag-aakalang sila ay ligtas na. Ang babaeng amo ay kasama ang lalaking sekretarya patungo sa rooftop, ngunit habang nasa kalagitnaan sila, itong masamang babae, ay biglang itinulak ang lalaking sekretarya pababa ng gusali. Ang lalaki, kahit napatuloy sa pagsumpa, pero hindi pa rin nakayanan, nahulog pa rin. Sa parehong oras, ang mga taong tumatawag ng helicopter, direktang nakakuha ng atensyon ng haring ahas. Agad tumakbo ang lahat pagkakita na hindi tama ang sitwasyon. Pero ang ulo ng ahas na kasing laki ng burol ay sumugod na. Samantala, ang babaeng boss ay may dalang bag at sumakay sa helicopter. Noong malapit na silang mag-take off, may isang puting ahas na lumabas mula sa kanyang bag. Isang kagat lang, agad nitong pinatay ang driver. Ang babae ay unti-unting itinulak ng puting ahas sa gilid ng rooftop. Sa takot, nakilala niya ang puting ahas. Ito ang alagang hayop na itinapon niya sa simula. Nang bumagsak ang lalaking sekretarya habang tumatakas, doon pumasok ang ahas sa bag. Sa panahong iyon, pumasok ang puting ahas sa bag. Nais sanang makaligtas ng babae sa pamamagitan ng kanilang pagkakaibigan. Kaya lang, hindi tumalab sa ahas ang kanyang pakulo. Sa susunod na segundo, sila ng ahas kasama ang mga alahas ay nahulog mula sa gusali. Nang dumating sina Lolo Chen, isang walang laman na helicopter lang ang nakita nila, at isang napakahabang ahas na may habang 1 kilometro. At ang mga ahas ay tumugon sa kanyang tawag, at lahat ay umakyat sa rooftop. Ang grupo ay natrap sa isang desperadong sitwasyon at nagpasya na lumaban ng patayan. Hawak nila ang mga fire extinguisher at hose ng gasolina. Nagtutulungan sila papuntang gilid ng rooftop. Pagkatapos, binomba nila ng gasolina ang mga ahas, kasama ng isang putok ng baril mula kay Lao Chen. Ang gasolina ay sumiklab at lahat ng ahas ay nasunog. Pero pag natapos ang mga maliliit, mayroon pa ring malalaki. Ang napakalaking ahas na ito na umaabot ng ilang kilometro ay hindi kayang talunin ng tao. Di para sa kanya, wala itong silbi. Lahat ay magkasama. Ang pagkatalo ay oras na lang. Tumingin si Mang Chen sa bakanteng helicopter at nagkaroon ng ideya. Huling tiningnan niya ang kanyang asawa at anak, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta sa helicopter. Ang helicopter ay lumipad sa himpapawid sa ilalim ng pagmamaneho ni Mang Chen. Ang hari ng mga ahas ay naakit din sa ingay ng makina ng eroplano.
Nakita ni Mang Chen na hinahabol ng hari ng mga ahas. Agad niyang pinatakbo ang eroplano at itinutok ito sa bibig ng hari ng mga ahas. Kasabay ng busy ng eroplano. Nang akala ng lahat na patay na ang hari ng mga ahas, ito ay talagang namatay.